Hinimok ng mga kongresista ang Health Department na muling paigtingin ang bakunahan laban sa COVID-19, lalo't may panibagong variant ito. Sang-ayon naman dito ang ahensya at pagtitiyak nila may sapat silang pondo para rito. Yan ang ulat ni Mela Lesmoras. Tiniyak ng Department of Health na nakahanda ang pamahalaan sa mga posibleng epekto ng mga umuusbong na bagong variant ng COVID-19 na tinatawag ding flirt variants. Sa pagdinig ng House Committee on Appropriations, iginiit ng DOH na may pondo sila para rito taliwas sa ulat ng isang pahayagan. Kung kinakailangan, kaya rin nilang bumili ng mga bagong bakuna. We have so many funds at DOH, even from the CONAP in 2023 and the current. If there's a need to provide something for the emerging COVID variant, we can always make some modifications within our budget. Mali po yung headline na walang pera para sa bakuna dahil to begin with, hindi pa naman natin alam kung ano yung mga KP2, KP3 variants. Nakamonitor rin po tayo sa ating bed occupancy. Sa ngayon, naka-heightened alert na rin ang Bureau of Quarantine. Ayon kay House Appropriations Vice Chair Janet Garin na dati ring kalihim ng DOH, maganda naman ang paghigpit ng gobyerno sa ating border control. Pero mainam din kung paiigtingin ang bakunahan. It's not a situation where we should panic, but it's a situation where we should be prepared. Nakita rin natin sa balita na ang ginawa nga na one of the steps is actually border control. On a personal note, Madam Chair, maganda pakinggan yung border control, but it's not easy to implement dahil 80% ng may COVID ay walang sintomas. The preparation should go back to either vaccination if an updated version is available, but more importantly is pneumonia, flu vaccines, and the medicines for whoever will need it. Ang DOH tiniyak namang pinakikinggan nila ang mga mungkahi ng mga mambabatas kasabay ng pagsisiguro na patuloy rin ang gagawin nilang mahigpit na pagbabantay laban sa COVID-19. Pinawi rin naman ng ahensya ang pangamba ng ilan. Anila hindi na maulit pa ang COVID-19 situation noong 2020 hanggang 2022. Ayon po sa pinakahuling datos natin as of May 18, handang-handa po ang ating mga ospital. Ang basehan po nito ay ang mga dedicated COVID-19 ICU beds. Ang occupancy rate po ay 12% lamang, 12%. In real numbers, 141 out of 1,155 ICU beds for COVID-19 nationwide. Mababa po yung occupancy. Bukod sa COVID-19, naungkat din sa pagdinig ang budget utilization ng DOH at PhilHealth. Paalala ng mga kongresista, nakabantay sila kung paano ginagamit ng bawat ahensya ang kanilang pondo at kung napakikinabangan talaga ito ng ating mga kababayan. Kahit nakasinidiya adjournment, pagtitiyak ng mga kongresista, patuloy nilang tututukan ang mga issue hinggil sa ating mga kababayan. Mela Lesmoras para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.